Mapagpalang gabi po sa lahat. So, welcome again sa aking channel, ang Alfie TV. So, sa bagawan pa lang po, support po tayo sa Maglangga and syempre sa lahat ng Go Boys, Rogers, mga kalangga. So, andito ako kila Rachel. So, actually, ano po, pinakusapan ako nila ate na i-vlog daw si nila ate kasi mayroong sitwasyon sila mga kalangga na talagang pinagdadaanan nila ngayon. So, ang kwento po, malalaman natin kila ate. So, ang alam ko lang, si ate kasi ay sila, ano pangalan po ate? Mary Rose Gapo po. Sila ate Mary Rose, may sitwasyon na kinakaharap ngayon mga kalangga. Kasi yung asawa niyo po, no? Yung asawa po ni ate Mary Rose, tama? Ay actually nasa ospital, nakaraan, naoperahan sa utak. O kasi may ano, May hemorrhage po. may hemorrhage. O yun. So, kaso nga lang, after operation, ilang namatay din. Nag-8 days naman po. Nag 8 days po sa ospital, so namatay din. So, isa pa sa problema, kalangga, kapag napatayan tayo ng minamahal sa buhay, isa na yung, kumbaga, isa malaking pagsubok at problema sa atin, di ba? Kaso nga lang, ang isa pa doon, inabot ng, ano pa yung kulang sa bills niya sa ospital? Ano po, natirahan po kami ng 121,000 pa pong bayaran para 120 plus na bayaran. So, mga kalangga, sa ospital po yun. So, kailangan din nilang bayaran yung kahit. Kaya po hindi namin nakukuha ang death certificate sa Leon. Kaya daw po na ano, hindi nila ako yung kailangan nila dun sa para sa bangkay ni Kuya, yung date certificate. So mga kalangga, eto malaman natin, kausapin natin si ate. Kasi actually, isa rin tong way na para matulungan natin sila sa mga nakakaluwag-luwag po mga kalangga. Sabi nga, pag pinagsama-sama natin yung kunting tulong, malaking tulong na po yan para sa sitwasyon nila ate Mary Rose. So, ayan si ate Mary Rose, kausapin natin. So, eto na. So, hindi ko kasi alam ang buong kwento. So, eto, pwede ka dito manawagan sa sitwasyon nyo. Pwede mo yung kwento dito sa aking vlog. Baka may makapanood at makahingi tayo ng tulong sa kanila. Pwede ka manawagan dito sa aking vlog. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga followers po ni Kuya. Kuya Alfie. Ako po ay humihingi ng tulong sa inyo na sana po ay matulungan nyo kami na madagdagan po yung hinihingi rin naming tulong kay Langga Rachel para po dun sa kulang namin sa doktor sa 121,000 pong bayarin pa. Grabe, malaki yan, te. Para po makuha namin yung death certificate ng asawa ko. So, ibig sabihin, kung hindi nyo pa makukumplayan yung balance nyo dun sa hospital po, so hindi nyo makukuha yung death certificate. So, yun. Kailangan din yun. Kailangan din po yun pag ililibing. So, hindi po namin may ipalibing yung asawa ko pag hindi po namin nakuha yung death certificate. Pero lumapit ako sa ibang mga gobyerno, ganun. Lumapit na rin sa na po kami, kaya lang hindi pa rin po sapat. Oo. Kasi malaki yung Kasi po, medyo malaki po talaga yung naging bill sa ospital kasi po 8 days po siya sa ICU. Private po yun? Opo. Inilipat po namin sa private kasi no choice po kami. Dapat po sa Naga po siya uoperahan, kaya lang yung doktor po sa provincial at saka yung sa BMC nagkausap po na hindi po available ang ICU sa Naga. Kaya napilitan po kaming ilipat sa Leon Hernandez kahit po alam namin mabigat po sa bulsa at hindi namin kaya. Basta po ang alam ko lang nung oras na yun ay mailigtas ko po sa kamatayan yung asawa ko. Kaya lang po, huli pa rin ang lahat. Namatay rin po siya kahit po inilaban ko ang buhay niya. Yung tricycle po din namin na pasaulian ko na rin po para po maidagdag po bago siya operahan. Nag-down po kami ng 150. Doon sa operasyon po? Sa ospital lang po yun. Tapos sa doktor naman po, nagbigay po kami ng 125, kalahati po nun. Kaya po ngayon, kalahati pa rin po ang nililikom namin para sa doktor.
So, ibig sabihin, bago lahat-lahat na, pati yung tricycle nyo, naibenta nyo na Opo. dahil sa operasyon ni Kuya. Opo. Kaya halos wala po na kaming matirang mapagkukunan. Tapos yung nabubuhay pa si Kuya, ano po yung hanap buhay niya? Nagtatricycle Tricycle po. din. Kaya lang po, doon din po siya na na-stroke. Sa paghahanap buhay din. Opo. Ilan po anak nyo, te? 5 po. May 2 pa po akong maliit na anak. Grabe. Ilang taon po yung pinakabunso? Yung pinakabunso ko po ay 5 years old 5 years at old. saka 6 years old. Yun po ang mga edad ng anak ko. Hindi nga po sila nagmamalay. Laro lang nga po dun sa harap ng kabaong na papa niya. Kasi ano pa? At wala pa kumbaga. pong kamuang-muang. So, Kaya hindi ko po alam kung saan po kami kukuha. Nalilito rin po kami na ano to, te? Yung sakit ni Kuya, biglaan lang po ito? high blood po siya. Kumbaga po, yung pagka-hemorrhage niya, hindi naman inaasahan talaga. Kasi nang pinuntahan namin siya sa provincial, kasi sa provincial siya dinala, may malay pa siya. Pagka maya-maya, wala na, natulog na siya. Tapos nung iniispatan ang mga mata niya, hindi na nakibo. Tapos, doon na yun tuloy-tuloy na yun doon. Nag 2 days kami sa provincial hospital. Tapos po, yun na ngayon sinasuggest ng doktor na kailangan Ilipat. maoperahan daw po agaran. Kasi para maagapan pa yung sensorium ng utak niya. Para habang mataas pa daw po, para mataas pa ang chance na mabuhay siya. Di ganun yung pakasabi sa akin. Di inilaban ko po yung asawa ko. Siyempre. Sa pag-aakala ko na talagang may i-survive siya. Kaya lang po, kinuha na. sinawing palad po ako. Kinuha rin po ang asawa ko. At yun pa, yung iniwan na doon sa ospital. Yun po, yung mga bayarin po ang pinoproblema namin. So, te, condolence. Opo, salamat po. Pakatatag ka lang kasi sabi nga ay syempre sa buhay natin may mga pagsubok talagang dumadaan ganyan. Mga kalangga talagang kawang-kawa din ako kay ate kasi ang anak nila may maliliit pa sa sitwasyon nila mga kalangga. Hindi man natin kumbaga hindi man nila inaasahan yung sitwasyon pero andito na sila sa sitwasyon nila mga kalangga. So, sa tingin ko naman na deserve din talaga nilang matulungan mga kalangga sa sitwasyon nila. So, yun. So, ako na rin mga kalangga ang humingi ng tulong sa lahat ng makakapanood ko ng aking vlog sa sitwasyon nila ate. Kasi sabi ko nga mga kalangga, kapag tayo ay nawalan ng mahal sa buhay, isang malaking yan. Kumbaga, kakaharapin natin sa buhay natin. At hindi pa yun yung sitwasyon nila na kailangan pang punuan yung malaking halaga kasi yung 100,000 napakalaking halaga yan mga kalangga. Mahirap hanapin yan. Nalilito na natuturity na po ang utak ko. Kung Kakaisip. saan po kami kukuha. Yun pong naghahanap buhay sa amin, na solo-solo yung asawa ko. Siya pa po yung namatay. So, ibig sabihin na ka lang, taong bahay. Opo, Housewife lang. wala po akong trabaho. Yung Kasi, anak ko naman, na panganay, nagtatrabaho po sa Jollibee. Kaya lang, umpisa naman na disgrasya si papa niya. Hindi man na din po nakatrabaho at kaming dalawa lang pong mag-ina ang nagsasalitan sa ospital. syempre. Kaya ngayon, wala siyang trabaho po. Wala po, parehas po kaming dalawa. Kaya parehas pong parang laging lutang po ang isip namin. Ako po, para pong natuyo na po yung luha ko kaiiyak mula po sa provincial hanggang sa nagpunta kami sa Leon Hernandez. Hanggang sa para pong yung yung luha ko ay parang natuyo na po. Kaiiyak. Siyempre, simula nung... Tapos po lagi pa rin po akong kahit kulang sa tulog. Dapat kahit pa paano umiglip ka kasi baka ikaw naman ang magkasakit. Kawawa naman po yung mga bata. Basta sana matulungan natin sitwasyon sila ate. Mga kalangga.
So, pray lang tayo na sana may dumating pang more blessing pa para masolusyonan yung problema, no? Yung ate. Again mga kalangga, ako na po ay talagang sa mga ano po diyan, no, mga may mabuting puso, nakakaluwag. Sana po ay matulungan natin sila ate sa sitwasyon nila. Kasi para sa akin napakalaking pagsubok sa kanila. So actually, yung malaking halaga na kailangan nila, hindi nila alam. Sabi nga natin, ano yun? Natuturity na po ang Natuturity na utak siya ko. kakahanap po ng kung saan nila kukunin yung halagang yun na kailangan na nilang mapunuan para makuha yung death certificate ni kuya. Kasi kailangan po yun. Hindi po kasi mapaprocess yung mga kailangan dun sa bangkay, no? Kapag wala po yun. So, mga kalangga, ito pong vlog ko ay sana may mga panood na mabuting puso. Para naman po mas matulungan natin si ate. Kasi sabi nga, pag marami tayong nagsama-sama, no? Kunting tulong, pag pinagsama-sama, malaki yan. So again, maraming salamat sa mga makakapanood at makakatulong kila ate sitwasyon nila. So, mga kalangga, ingatan po natin sarili. So ito muna yung kapanayam natin kay ate. Sana ay matulungan natin siya, mga kalangga, no? So, ako naman ay tawag dito, talagang naano ko sa sitwasyon nila. Sana matulungan natin, mga kalangga. So yan muna, maraming salamat. God bless po. So yun mga kalangga, at andito sila Ate Mabel. So, kausapin din natin sila, si Ate Mabel, sa sitwasyon nila ate. Kung paano si ate nakarating dito at nalaman na, syempre, ako ay hindi mga taga rito, hindi ko alam kung anong sitwasyon. So, Ate Mabel, kamusta po? So, yun, naano lang ako, paano nila ate nalaman dito na, ano na lang, kumbaga, ay, ang tao dito ay mga vlogger din, mga nagcha-charity. Ay, alam nila yan kasi yung asawa ko, pinsan ng asawa niya. Kaya magkapit-bahay kami dun sa San Isidro. Alam na alam ko ang buhay niya. Kaya pala sila Oo. nandito dahil pinsan. Ngayon, 5 ang anak niya at may sakit din siya. Yun nga, kaya nung kasama ko siya, pag naiyak siya, naiiyak din ako. Ngayon, halos hindi na siya makaiyak kasi parang naubusan na siya ng luha. Oo, simula nga po. Siguro, kapag naglipas naman ang isang araw, maisip naman niya, yung makusang tulo naman ang luha niya, ganun. Ganun ako kay mama ay. Oo. Naubos yung luha ko kay iyak, tapos may time na pag naisip mo naman makusang luha Tutulo. ka, maiyak Tama. ka. Kusang tutulog Kaya yan. naano ko siya na napipil ko siya, pero yung feel ko sa kanya, mas higit pa kay mama kasi yung nararamdaman niya dahil si mama ko. Oo. Ay siya, asawa niya yun, katuwang niya yun sa buhay. Oo. Kumbaga, mas higit niyang kailangan yung partner niya ngayon sa kalagayan niya dahil may sakit siya. Dati, nagtatrabaho yan, masipag yan. Pero ngayon, dumating na yung sakit niyang ganyan na laging masakit yung mga buto niya, hindi siya makapaglakad ng maayos, itilay-tilay. As ito, hindi niya maihawak na masyado, walang masyadong Namamanid na. masakit, namamaga. Baka may ka po, may gout. May uric acid. Ay, po mataas talaga uric ako. acid mo. Kaya po, ang dami ko rin iniiwasan na Ang daming bawal sa pagkain po. Tulad ng mga mantika, mga Opo, beans. Iwas Oo. na po ako dyan. Ayan, bago-umarang. Mga laman loob. Ayun nga po, magaan kamay ni ate. Mga kamay ko. Agapan nyo yan, te. Pa-check up mo kasi para mas mabigyan ka ng Parang tamang hindi gamot. ko po muna iniisip ang sarili ko. Ang iniisip ko muna po ngayon ang asawa ko. Hanap kami ng pangdagdag dun sa Gastusin. po, pang bayad dun sa ospital para makuha po namin yung death certificate. So, te, pwede kang manawagan din dito para kila ate. Para marami tayong nananawagan. Nananawagan po ako sa inyo, sa mga may mabusilak pong puso. Hindi po siya mahilig maghingi ng tulong, pero sa pagkakataong pong ito ay, kumbaga, kinakapalan na po niya ang ang mukha niya. Kasi nung dati, ayaw nga po niyang maghingi-hingi ng tulong sa social media kasi nahihiya po siya. Pero ngayon po, sa sitwasyon pong ito, naisip niya pong maghingi ng tulong sa social media. Naisip niya din po na
pag nag-live si Rachel ay Oo. pumunta siya, pero naiiyak po siya masyado kay Rachel. Sa akin po siya nagchat-chat, sinabi ko naman kay Rachel na sabi na maahingi daw nga siya ng tulong sa live. Sabi naman Rachel, oo daw. Kaso, yung mga time, busy kami. Oo. Tsaka, hindi magkapanagpo ang namin kasi busy din Dalawa. sila sa ospital. Kaya ngayon, kailangan nang maikuha yung death certificate, hindi niya makuha-kuha. Pero, kaya ngayon, inaano niya yung pagkakataon na sana makabawas man lang sa kasi hindi na niya kayang hindi niya alam kung saan na siya kukuha kasi Kaya, walang-wala na talaga siyang pagkukunan. malaking halaga yung kailangan nila, te. Oo. Gusto ko man gusto ko man makatulong. Ako na din kay Rose, kaso isa man lang din akong kapos. Tama. Hindi ko maanuhan yung pangangailangan niya. Kaya sabi ko, once na ilibing yung asawa niya or kumbaga, wala na sa kanya magano, kahit papano, andyan pa man din akong maano sa kanya. Kasi alam ko yung sitwasyon niya na hindi siya makakapagtrabaho, tanging yung panganay na lang ang aasahan niya ngayon. Yun. Kaya ako, sobra din ako nag-aalala sa kanya. Siya kilala din niya yun. Ikaw, te. Ay. Ayun pa. Hindi ko lang kung sasabihin ko. Naiiyak na siya. Basta po para po sa mga tao pong handang tumulong kay Rose. Ngayon pa lang po nagpapasalamat na kami kasi yung mga counting bagay pong ibibigay nyo, malaking tulong na po yun sa pamilya niya. Lalong-lalo na po talaga ngayon at talaga pong turiti na po ang isip niya kung saan siya hahanap ng pera para lang mabigyan ng libing ang kanyang asawa. Kasi po habang tumatagal, lumalaki rin po yung gastusin sa bahay nila. Tama. At yung sana po mailagay na po sa tahimik yung asawa niya kasi kapag hindi po yung mailibing ng dadagdag na naman yung gastusin. Kaya kahit gabi na naghahanap talaga siya ng paraan para mabigyan makahanap ng paraan para makahanap ng pera. Kaya sana po nakikiusap po kami sa mga taong may mabuting puso at handang tumulong para sa aming kaibigan na si Rose. Salamat po ng marami sa ngayon. Gusto na namin pagpasalamat sa ipapaabot ng tulong. Sana po wag po kayong mag-isip na ganito kami, humihingi kami ng tulong kung kani-kanino. Para po to sa kaibigan namin at para po mailibing na po ng maayos ang kanyang asawa. At ang hirap po talaga ng sitwasyon niya ngayon sa dami-dami pong problemang dumarating sa kanya. Hindi niya akalain na ganito kalaki ang ibibigay sa kanya ng pagsubok ngayong panahon na to. Sobrang masakit sa kalooban, sa bulsa. At siyempre, dahil paano na yung mga anak niya, paano na niya itataguyod. May mga anak siyang nag-aaral. Kaya kahit ito lang muna po ngayong problema niya to ang masolusyonan, malaking tulong na po sa amin yung ibibigay niyong tulong. Salamat po sa inyo. Yun lang po. Yun mga kalangga, nakita nyo naman yung bawat comment or panayam, no? Sana matulungan natin si Ate Rose sa kanyang sitwasyon. Again, maraming salamat po. Wala pa naman pero nagpapasalamat na kami sa tulong po na bibigay nyo sa pamilya nila kasi talagang kailangan po nila. And maraming salamat sa lahat. God bless po.